Ang mundong walang Diyos ay walang kahulugan, kundi isang biktima. Nagsimula ang story na ito sa mga outer gods. Sila ang mga absolute beings na kayang lumikha ng hindi mabilang na universe since ancient time, na kilala bilang the supreme beings. Ang mga supreme beings ay paulit-ulit na lumilikha ng universe habang itinataguyod ang buhay na walang hanggan. Dahil sa ganitong proseso, marami ang mga kasangkapan na nilikha at ipinanganak, including souls and law. Since nakakaramdam ng pagkabagot ang isang supreme being, patuloy lamang nila itong ginagawa ng paulit-ulit at walang katapusan. Nag-iisip sila ng paraan para ma-entertain ng kanilang mga sarili, at dito'y sumagi sa kanilang isipan ang isang digmaan. Dahil dito, naaaliw silang pagmasdan na ang kanilang mga nilikha ay nag-aaway-away sa isa't isa. Para sa isang supreme beings, ang distraction na nagagawa ng isang digmaan sa bawat nilikha niya ay palaging nagbibigay sa kanya ng atensyon at aliw. Although ang bagay na ito ay hahantong lamang sa walang hanggang digmaan at paulit-ulit na pagkamatay at pagkabuhay repeatedly, subalit ito ay kinakailangan upang magiging mapayapa ang kanilang pagkabagot bilang isang supreme beings. Habang nagaganap ang isang digmaan, may something wrong na nangyari. Isang supreme being ang nag-observe sa walang hanggang digmaan ay pinatay ng sarili niyang nilikha. Kaya nang nalaman ng ibang supreme beings sa ibang dimensyon na namatay ang kauri nila, sila ay nagtipon-tipon sa iisang lugar, pinagmamasdan ng isang mundo na walang master. Ang pagkamatay ng kanilang fellow supreme being ang patunay na pinatay ito ng sarili nitong creations. Ang mga kauri niyang supreme beings ay walang pakialam, at iisa lamang ang nasa kanilang utak. Ang unang makakakuha ng isang honorless power ang siyang tatanghalin bilang panibagong master. By the way mga lods, mayroong nag-a-upload ng video natin sa kanyang FB page. Itong si Kwentong Maestro. Sumasakit talaga ang ulo ko dito dahil minsan mas marami pa views niya kaysa sa akin. Nahack daw ang page na ito. Patulong sana ako mga lods na i-report ang page na ito. Salamat. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang paaralan, and I guess ito pa rin yung paaralan ni Jin-A na palaging ipinapakita sa solo leveling. Habang nakaupo sa loob ng classroom, ay kanyang ikwinento sa malapit niyang kaklase na natanggap siya sa Korea University Arts. Bagay na hindi ka panipaniwala para sa kanyang mga kaklase kung kaya't ang seryosong mode ay nag-turn into nakakatawang usapan. Dahil paano daw nangyari na ang katulad ni Soho na walang kaalam-alam sa mundo ay nakapasok sa isang arts university. Habang ang isa niyang kaibigan ay napaluha sa tawa dahil kailangan na naman daw niyang umulit sa susunod na taon. At si Soho naman napahalakhak na lamang dahil finally pinalaya niya na ang kanyang sarili. May biglang dumating at nag-congrats kay Soho dahil nakapasok ito sa Arts University. Subalit parang kakaiba ang naging reaksyon ng kanyang mga kaklase sa estudyanteng ito. Dagdag pa ng maangas na estudyante na hindi niya akalaing mayroon palang tinatagong talento itong si Soho. At tinanong niya kung kailan pa ito nagiging talented sa pagdrawing. Tugon ni Soho, "Songchul, ikaw na naman." Nainis ang estudyante at inilapit niya ang kanyang mukha at napawikang, "Hindi ako si Songchul, ako si Lee Yunchul." Sagot naman ni Soho, "Ganun ba?" Sinabi ni Yunchul na dahil kay Soho, ang plano niyang magkaroon ng digmaan sa buong high school ay nasira. Napasimple namang sagot ni Soho, "Tama ka." At dahil daw dito dapat magpasalamat si Yunchul sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit ito makakagraduate ng high school. Samantalang, ang mga kaklase niyang babae pinag-uusapan si Yunchul dahil sa gumagawa na naman ito ng gulo. Malapit na daw silang makagraduate, bakit umaakto pa rin na parang bata itong si Yunchul? Na sinang-ayuna naman ng kanyang kausap at napawikang bakit kaya palagi niyang hinahara si Soho na gustong maging masaya at mamuhay ng simple matapos mawala ang mga magulang nito. Maya-maya, biglang nanuntok si Yunchul na makikitang nakangiti at gusto talaga niyang pagtripan nitong si Soho, kung saan kagad itong inunahan ni Soho ng isang malakas na nikik na sumapul talaga sa mukha ni Yunchul. Sinabi ni Soho na mamuhay na lamang sila ng tahimik hanggang sa sila ay makagraduate. Subalit siya ay nagulat nang nakita si Yunchul dahil instead na magawa niya itong mapasuko, ngumiti lamang ito na parang nasarapan pa sa atake ni Soho at biglang nagkaroon ng kulay asol na aura ang kamao nito na parang binalutan nito ng mana at kaagad itong nag-unleash ng napakatinding suntok towards Soho at napawikang hindi siya nasaktan.
Mabilis itong iniwasan ni Soho, subalit siya ay nag-aalala sa ataking ito dahil alam niyang hindi niya kakayanin kapag matatamaan siya sa ataking ito. Nagulat ang mga kaklase nilang babae at kahit si Soho hindi makapaniwala dahil nagawang mabutasan ni Yunchul ang locker sa lakas ng kamao nito. At kahit siya mismo ay nanibago sa lakas na kanyang tinataglay habang si Soho ay napaupo na lamang at hindi na lumaban pa. By the way mga lads, sa mga hindi pa nakapanood sa una kong video patungkol sa Solo Leveling Ragnarok, pwede nyong panoorin para malaman nyo kung bakit hindi gaano malakas si Soho at bakit nawala ang mga magulang ni Soho. Sa video na ito, gumawa ako ng maikling buod sa series na ito na masasabi mo talagang napakaangas ng Solo Leveling Ragnarok. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa college school. 2 years later, nakagraduate na si Soho at siya ngayon ay kasalukuyang nag-aaral sa isang university bilang second year college student. Habang siya ay naglalakad, mayroon siyang napansin. May lumitaw na gate sa kanilang paaralan at may isang lalaki na nag-aanunsyo sa lahat ng mga estudyante na ang lahat ng lessons na nasa main building ay malilipat sa annex building. At nakikiusap itong dumistansya ang mga estudyante sa gate dahil ang mga hunters ay currently nagsasagawa ng raid upang isubjugate ang mga monster sa loob. Tugon ng isang agent na parang agent ata ito ng Hunter Association, siya ay napatanong kung ilang oras na mula nung pumasok ang mga hunters. Tugon ng tagabantay na wikang humigit 8 oras. Dagdag pa niyang ang gate ay isa lamang birang, kaya sa tingin niya maya-maya makakalabas na ang mga hunters. Habang naglalakad si Soho papasok sa classroom, naririnig pa rin niya ang umaanunsyo na dapat hindi sila lumalapit sa gate dahil napakamapanganib nito since hindi sila mga hunter. Kaya mas mabuting umalis na lamang ang mga estudyante at hindi na tumambay pa sa harap ng gates. Inisip ni Soho na mayroon na namang gate na nagpakita dahil 3 years ago, ang gates ay nagsimulang nagpakita sa mundo, dahilan kung bakit napailalim ang buong mundo sa napakalaking pagbabago. Paliwanag ni Soho, ang gate ay ang daanan papunta sa loob ng dungeon at kapag lumilipas ang certain amount of time, ang mga monster na nasa loob ng dungeon ay lumalabas upang pumatay ng tao. However, ang mga tao ay nagkaroon din ng pagbabago as if to go laban sa mga nangyayari. Nagkaroon ng mga tao ng special ability na tinatawag na mana at dito na simulang malikha ang mga awaken. Dahil sa mabilis ng pagbabago sa mundo, inisip ng mga tao na ang kaguluhan na ito ay magpapatuloy sa mahabang panahon. Isang awakened na kilala sa pangalang Wu Jinchul na kaagad nag-create ng Hunter Association upang i-gather ang lahat ng mga awakened at lumikha ng mga trabaho bilang isang hunters upang mabilis matapos ang chaos faster than expected. At ngayon, ang mga tao ay nahati sa dalawa, ang mga taong non-awakened at awakened. Habang gumuguhit si Soho ng isang ants sa loob ng art classroom, sinabi niya na mayroong tao sa mundo na nakakakuha ng kanilang rewards subalit gumagapang ito na parang langgam. Ngunit mayroon ding mga tao na madali lang nila nakukuha ang kanilang rewards easily by just grabbing them. Sa ganoong sitwasyon, ang mga tao na parang langgam ay kaagarang naparealize sa sarili nilang limitasyon. Paliwanag ni Soho na kahit gaano pa ang paghihirap ng isang non-awakened na tao, hindi nila matutumbasan ang kaibahan ng mga awakened na tao kahit isa pang irang awakened. At dito ipinakita na binugbog pala siya ni Lee Yunchul pagkatapos ng kanilang klase bago sila makagraduate sa high school. And I guess nalaman ni Yunchul na nagkaroon siya ng awakened powers kaya tinuluyan niya na si Soho sa labas ng school. Dagdag pa ni Soho na kapag hindi nasasara ng mga hunters ang gate, ang mundo ay hindi makakasurvive. In other words, without awakened, ang mga non-awakened ay hindi makakasurvive. Subalit ang mga awakened ay makakasurvive kahit wala ang mga non-awakened. Kaya naman lahat ay nagpapasalamat sa mga awakened dahil kung tutuusin, sila ang dahilan kung bakit namuhay ng mapayapa ang mga non-awakened. Subalit, wika ni Soho, isang pag-aalala ang nagsimulang lumalaki sa kaibuturan ng kanyang puso dahil dahan-dahan siyang nasanay na walang mahahalagang bagay na nasa kanya. Nawala ang kanyang mga magulang, ang kanyang survival ay inaasa na lamang sa iba kahit sa mga oras na nararamdaman niyang wala siyang kayang gawin matapos kinuha ang lahat-lahat na nasa kanya. Nakakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan na pumupuno sa butas ng kanyang puso. Mukhang mas malala pa ata yung life story ni Soho mga lods compare kay Jinbo dahil dalawa ang nawala sa kanya.
ama at ina, at namuhay na lamang siya na mag-isa. Pero in terms of responsibility, mas mabigat pa rin ang kay Jinwoo dahil dalawa ang inaalagaan niya. Anyways, sinabi ni Soho na palaging sinasabi ng kanyang ina na magiging katulad siya ng kanyang ama. Kaya siya ay napatanong sa sarili kung paano niya tatakasan ang ganitong pakiramdam na parang nawalan siya ng kakayahan. May biglang bumanggit sa pangalan ni Soho, bagay na ikinagulat niya kaya siya ay pinagpapawisan. Tugon ang tumawag sa kanya na sobra ata ang concentration ni Soho sa araw na ito. At na-curious ito na parang masaya ata si Soho sa kanyang iginuguhit. Naayon pa ni Soho, ginuguhit lang niya kung ano ang pumapasok sa utak niya. Habang tinitingnan niya ang drawing ni Soho, napatanong siya kung isa ba itong langgam. At napakomento na napaka-creative naman ng drawing ni Soho para sa isang langgam. At napaisip na mas magandang tawagan ito ng isang ant-human. Bagay na pinagtataka naman ni Soho sa kanyang sarili dahil bakit naman siya biglang napaguhit ng ganitong klaseng larawan. Pagkatapos, lumipat ng eksena sa lumitaw na gate sa loob ng school at kasalukuyan ng lumalabas sa mga hunters. Nakita ng mga tao na mukhang relax naman na nakalabas sa mga hunters sa gate at mukhang nagtagumpay ito sa kanilang nagiging raid. Binati ng isang empleyado si Hunter Kim dahil sa magandang trabaho. Tugon ni Mr. Kim na tagumpay nilang natapos ang dungeon raid at mayroon siyang dalang information na dapat malaman kaagad ng Hunter Association. Naayon pa niyang tinakbuhan nila ang new type of monster, isang humanoid monster na kayang magpalabas ng kulay asul na apoy sa kanilang mga mata at bibig. Gumagamit ito ng pag-atake gamit ang pangil at mahabang kuko, subalit hindi ito gaanong nakakapagbigay ng damage. Nakakuha siya ng kaunting scratch, subalit wala namang kakaibang nangyayari sa kanya, kaya ang monster na yon ay parang wala lang. Subalit isa pa rin yung panibagong monster na hindi nila na-encounter kaya kailangan nila itong i-report kaagad sa Hunter Association. Kaya tugon ng staff na kailangang mag-submit ni Mr. Kim ng simple report ukol sa nangyaring raid. Biglang umapoy ang sugat ni Mr. Kim, bagay na biglang nagpaiba sa kanya kung saan nabitawan nito ang kanyang weapon, kaya napansin ng staff na parang may kakaibang nangyayari kay Mr. Kim. At tinanong niya ito kung ayos lang ba itong si Mr. Kim, subalit hindi pa siya tapos sa pagsasalita, biglang hinakmal ang liig ng staff kung saan nagulat ang dalawang babae. Nagkagulo ang lahat dahil nakita nilang nagkaroon ng blue flame ang bibig at mata ni Mr. Kim. Kaya naaalala ng babaeng hunter na base sa kanyang nakikita kay Mr. Kim, ang blue flame na ito ay katulad sa monster na na-encounter nila sa loob ng dungeon. Subalit bigla din siya nitong hinakmal. Nagsisitakbuhan ng lahat ng mga tao sa gate area at unti-unting ang dumadami ang blue flame monster dahil maihahalin tulad dito sa isang virus na magiging zombie kung sino ang makakagat nito. Biglang napansin ni Soho na parang may kakaibang nangyari sa labas ng building, kaya tumingin na rin sa bintana ang kanyang mga kaklase para makita kung ano ang nangyari sa labas. Sila ay nagulat nang nakita nila na ang mga tao ay inaatake ang isa't isa habang umaapoy ang kanilang mga mata at bibig. Tugon ng isa sa mga kaklase ni Soho na mukha daw itong monster base sa kanyang nakikita, kaya napakomento ang babae na huwag mong sabihing nagkaroon ng dungeon break. Nag-aalala sila kung ano ang kanilang gagawin at mukhang dapat na silang umalis kaagad. Subalit napatugon ng isa na dapat hintayin muna nila ang mga hunters. Sinabi ng isang lalaki na dapat may gawin ng kanilang instructor dahil isa itong awakened. Subalit napatugon nito na isa lamang siyang E-rank awakened. Samantalang napatulala si Soho dahil nakita niya ang isang taong umaapoy ang ulo na nasa itaas ng gusali at mukhang mayroon nitong kakaibang ikinikilos. Bigla itong umupo na parang naghanda, pagkatapos nalaman niya na tatalon pala ito papunta sa kanila. Kaya kaagad niyang binalaan ng kanyang mga kaklase na tumakbo na kaagad. Lumusot sa bintana ang Blue Flame Monster na makikitang ang monster na ito ay si Mr. Kim. Subalit, mabilis na kayoko si Soho kaya yung nasa tabi niya ang unang nakagat. Gulat na gulat ang lahat, subalit si Soho ay hindi nagdadalawang isip na tumakbo upang iligtas ang sarili at sumigaw sa kanyang mga kaklase na tumakbo na rin sila. Subalit nakita ni Soho ang kaklase niyang babae na hindi na makagalaw dahil nagkaroon ito ng injury sa legs at humihingi ito ng tulong sa kanya. Napatitig si Soho, subalit ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at mabilis itong tumakbo palabas ng classroom upang magtawag ng hunters. Habang tumatakbo, inisip ni Soho na bakit niya sinabi na magtawag siya ng hunters, na basically parang ipinamukha niya sa babae na ito ay mamamatay na, subalit wala naman talagang magagawa ang kagaya niyang isang non-awakened.
Napapikit si Soho at napamura at sinabihan niya ang kanyang sarili na kahit isa siyang powerlessness na tao, wala pa rin namang magbabago kung tutulong siya o hindi. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan na something kaya niyang gawin at napatanong sa sarili kung nandito ang kanyang ama sa sitwasyon niya ngayon, ano kaya ang gagawin nito? At dito ipinakita si Jinwoo sa paningin ni Soho na unti-unti itong humaharap sa kanya at tumitig. Nagliliyab ang apoy sa mga mata at bibig ni Mr. Kim at mukhang ang babaeng klase ni Soho ang naiwan na lamang since nahihirapan itong makatakbo. Kaya ito ay napaluha sa harap ng Blue Flame Monster. Kaagad itong sumugod sa babae upang biktimahin. Subalit sa hindi inaasahan, bumalik si Song Soho at hinampas ang ulo ni Mr. Kim gamit ang fire extinguisher. At sinabing kung nandito ang kanyang ama, alam niyang pareho ang kanilang magiging desisyon. Pagkatapos, biglang nag-appear sa paningin ni Soho na parang isang system na nagkaroon ng glitch at unti-unti itong naging malinaw sa paningin ni Soho, isang alert notification na sinasabing you have met the requirements to complete the secret quest, Courage of the Weak. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!